Welcome sa Tagalog Fanfiction Series. Huwag sanang kalimutan mag-subscribe for more updates sa kwentong ito. May naramdaman siyang lungkot. Siyempre, hindi na siya makakapag-chat kay Brian. Ganitong nababalot na ng dilim ang paligid. Pesting brownout. Napakarong timing. Kung kailan pa nasa kainitin ang pag-chat-chat nila ni Tolgay. Dismayadong nahiga siya sa kanyang kama. Pero hindi siya dalawin ng antok. Bukod sa mainit ang panahon at wala siyang electric fan, ay naiisip din niya si Tolgay. Bakit ba ang lakas ng arrive ng lalaking iyon sa kanya? Kahit na twice pa lang silang nagkakausap through internet, parang ang gaan ng loob niya rito. Hindi kasi bastos, at sa kapakiworry niya ay seryoso ito sa bawat sinasabi sa chat. Ano kaya ang itsura ng lalaking iyon? Hindi pa niya naitatanong ang height nito. Pero sa username nitong Tolgay, feel niya ay matangkad na lalaki ito. Unless kabaligtaran ang description ibinigay nito sa sarili. Pero mas gusto niyang isipin na matangkad na lalaki nga ito. At gusto rin niyang paniwalaan na totoo ang mga sinasabi nito sa chat. Na yung mga katangian ng lalaking ideal man niya ay tinataglay nga ng lalaki. Ewan niya kung bakit, pero parang tiwala siya kaagad sa lalaking iyon. Hopefully, maging close nga silang dalawa. At magkahulugan ng loob. At kung magtapat ito ng pag-ibig, bakit nga ba hindi niya sasagutin kung nararamdaman na niyang nai-inlove siya? Kung sakali ay nagkamali siya ng akala. Halimbawa, ay pangit pala ito at pandak kapag nagkita sila ng personal, saka na siya iisip ng dapat niyang gawin. Pero as of now, mas gusto niyang magtiwala kay Brian. Brian Domingo. Cute ang name niya. Nakatulugan niya ang pag-iisip sa kanyang kachat sa internet at parang gusto niyang hilahin ang oras para sumapit uli ang gabi at makipag-online uli siya. Hindi ka na namang sasamang manood ng practice? Tanong ni Liz sa kanya. Sorry mga lola, baka malate ako sa usapan namin ni Brian. Mag-o-online kami by 10 o'clock ng gabi. Sagot nito sa kaibigan. Kaya pa naman yon. Hanggang 7 o'clock lang naman ang practice. May 3 hours ka pa para umuwi. Ika naman ni Aisha. Sorry talaga mga lola. Gusto ko kasing mag-rest muna bago makipag-chat. Inabot kasi kami ni Brian ng alas 2 ng madaling araw. At least may laban ako kahit na nga 7 o'clock ng umaga ang pasok ko. Makakatulog ako ng before and after naming mag-chat. Sagot niya, ikaw ha, lumalayo ka na sa amin. Magmula nang makilala mo yung Brian na yan ay ini-echapuere mo na kami. Sabi naman ni Chrissy, hindi naman. Please understand me naman mga lola. Talaga lang nag-e-enjoy ako kay Brian sa ngayon. Brian ka dyan, aayaw-ayaw ka kay Simon. Mamaya ay matapat ka sa bungi, birong sabi ni Liz. Excuse me, feel ko, panalo ako kay Brian. Nakainggos na pagmamalaki niya. Ewan namin sa iyo. Hindi ka naman inaano ni Simon tapos inaano mo siya. Umikot ang mga mata ni Aisha rito. Ayan na naman kayo. Please lang. Huwag nating pag-usapan yung taong hindi concerned. Ano kang hindi concerned? You owe him an apology. I better be going. Baka kung saan pa humantong ang usapan natin. Bye mga lola. Siya, pagkway mabilis ang hakbang na iniwanan niya ang tatlong kaibigan. Naglalakad na siya patungong gate nang mamataan niya ang isang ubod ng tangkad na lalaki na pasalubong sa kanya. Base sa suot nitong basketball uniform ay player ito ng unibersidad. At malayo man ang distansya nila, sigurado siyang si Simon ang masasalubong niya. Hindi niya malaman kung yuyuko o titingin sa kaliwa o titingin sa kanan. Kapag ginawa niya iyon ay baka madapa siya. Hindi talaga niya magawang tumingin ng diretso kay Simon. Bahala na. Basta iiwas na lang ako. Nasa gawing kaliwa si Simon kung kaya nagtungo siya sa bandang kanan ng daan. Diretso ang tingin niya at hindi lumilingon. Ewan niya kung nakikita siya ni Simon. Pero, kung nakikita man siya nito ay tiyak na hindi rin siya papansinin dahil sa ginawa niyang panghihiya rito. Subalit nang magkakatapat na sila sa magkabilang gilid ng daan ay biglang bumuwelta si Simon at hamarang sa daraanan niya. Bakit hindi ka na Ma'am Ansen? Biglang tanong ni Simon kaya napaurong siya. Sobrang nagulat siya sa ginawa nito. Napalunok siya. Pakiworry niya ay huminto ang kanyang paghinga. Uuwi ka na ba? Obvious ba?
Kaya nga palabas na ako. Huwag ka muna kayang umuwi. Manood ka muna ng game namin. Sorry na kapag paalam na ako kinalis. Magmumukha naman akong katawa-tawa kung babalik pa ako roon. Kahit na makiusap ako sa iyo ay hindi ka ba papayag? Hindi. At saka ano ba ang drama mo? Parang kinokonsensya mo ako. Dapat nga ay magalit ka sa akin dahil sa ginawa ko sa iyo. Wala iyon. Hindi ko naman iyon iniintindi. Ah, ganon. So, parang gusto mong palabasin na may dapat akong ipagpasalamat sa iyo. Hindi naman. Gusto ko lang namang maging malapit tayo sa isa't isa. I'm sorry. Hindi ko pinangarap yan. Talaga bang hindi mo na ako kakausapin? Napapansin ko na iniiwasan mo ako. Kinakausap naman kita, at saka pwede ba, uuwi na ako. May appointment pa ako, at saka pinagtitingnan na tayo ng mga fans mo. Baka isipin pa nila na kaagaw nila ako gayong hindi naman. Wala ka namang kaagaw. Excuse me, I have to go. Iwas niya. Halos ay hindi siya tumitingin sa lalaki habang kausap ito. Hinawakan siya ni Simon sa kamay. JK, malambing na sambit nito sa kanyang pangalan. Naghintay siya ng kasunod na sasabihin nito pero hindi na iyon nasundan. Nanginig ang mga kamay niya. May nanalay na namang kuryente buhat sa katawan niya. May gumapang na init. Please lang. Pauwi na talaga ako, git niya. Hinihila niya ang kamay para makawala sa pagkakahawak ng binata. Pero nawala ng lakas ang kanyang mga kamay. Bago kita pakawalan, sabihin mo muna sa akin na hindi ka galit sa akin. Ano ka ba? Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Basta, sabihin mo munang hindi ka galit sa akin. Hindi naman talaga ako galit sa iyo eh. Actually, nahihiya nga ako sa iyo sa ginawa kong paninigaw sa iyo. I'm sorry. Talaga. Nagsusorry ka sa akin. Iyon ang tama, hindi ba? Napagsungitan kasi kita. You are forgiven, JK. Kung gayon ay bitiwan mo na ang kamay ko. Baka magalit na naman ako sa iyo. Sige ka. Dali-daling binitiwan ni Simon ang kamay niya. Sige, tonight. Anong tonight? Nakakunot ang noong react niya. Ha, Hyman, sleep tight tonight. Salamat. Sige na, naabala mo na pag-uwi ko. Halos hindi pa rin siya makatingin sa binata. Nako-conscious siyang talaga. Yung laki na iyon ni Simon ay tinabig niya ito. At saka nagmamadaling tinungo ang gate ng school. Nakahawak siya sa dibdib habang sakay ng FX pauwi sa kanilang bahay sa Quezon City. Magkahalong tuwa at kaba ang nararamdaman niya. At least, nakahinga na siya ng maluwag. Grabe naman. Bakit ba siya takot na takot kay Simon ngayon? Wala namang ginawang masama sa kanya yung tao. Teka lang. Hindi yata tamang sabihing takot siya. Actually, hindi niya masabi kung ano bang klaseng damdamin ang lumulukob sa kanya sa tuwing makikita niya ito ngayon. Pero in fairness, malakas ang sex appeal ni Simon. Gwapo ito. Magandang magdala ng damit. Maganda ang pangangatawan. Super lucky talaga ng girl na magiging nobya nito. Yung nobyang hindi tipong pangalawa, pangatlo, pang-apat, etc. Iyon ang nakaka-turn off kay Simon. Kabi-kabila ang nobya nito. Pagkarating niya sa bahay ay masayang-masaya na naman siya. Nakikipag-chat na naman kasi siya kay Tolgay O'Brien. Habang tumatagal, nagiging mas personal na ang relationship mula sa chatmates. At nasumpungan na lamang niya ang sarili na nagiging mas open kay Brian. Sa gabing ito, maraming hinihiling si Brian sa kanya. Pwede na ba kitang i-call sa landline? Chat ni Brian. Wait, isip ko muna. Sagot niya. Sige na naman. Matagal na naman tayong friends sa online. Chat ulit ni Brian. Takot ako. Baka bad guy ka. Trust me. Hindi ako manloloko. Serious ako, makilala ka ng lubusan. Paano kung di pala ako beauty? Importante sa akin, puso ng tao, at feel ko, maganda ang puso mo. Sagot ni Brian sa chat. Thank you, pasasalamat na sabi ni JK. Ikaw, ano palagay mo sa akin? Wala pa ako masabi. Ayoko magkamali. Basta mabait ako, seryoso at wala akong planong lokohin ka. Maniwala ako, believe me. Kaya give mo na landline or phone number mo. Pagnungulit ni Brian kay JK. Pag-iisipan ko, sige na naman.
Please, makulat ka rin pala. Di ako makulat, insistent lang. Bakit ka ba insist? Seryoso ako mapalapit sa iyo. Hindi ako basta maniwala. Have mercy naman, give mo na cellphone number mo please. Pangungulit pa rin ni Brian. Ayoko talaga. Sige na naman. Pumikit ka muna. Sige, nakapikit na. Pinigay ang number niya kaya nag-thank you si tall guy.